In less than an hour, haharap na for the first time si former President Rodrigo Duterte sa ICC. So makikibalita tayo ngayon sa lawyer on the site, Attorney Gilbert Andres from the Center for International Law, who is also an ICC accredited counsel. Attorney Andres, anong mood dyan? Naririnig ko may mga kumakanta na. Actually, ito po yung mga kababayan natin. Talagang tumatawag po para sa hustisya o para sa mga namatay sa war on drugs ni Rodrigo Duterte. Kaya po kumakanta na po sila ng bayan ko. Opo. Anong mood ng international law scene dyan, Attorney Andres? Ano yung mga sinasabi sa'yo ng mga international advocates, lawyers? Anong tingin nila nangyari? Actually, nabuhayan po sila ng pag-asa, no? They say there's still hope, ano? Kasi parang patay ng international criminal justice system, eh. Ang daming mga outstanding arrest warrant, di ba? For Myanmar, Bangladesh, for Israel, Palestine, for Ukraine, Russia, no? Pero parang hindi sila makapaniwala na itong for the Philippine war on drugs kay Rodrigo Duterte ay talagang na-issue at na-enforce po ang arrest warrant. Ang nagkaroon po ng kustodiya nga yung ICC. So sinasabi na there's still hope pa pala sa international criminal justice system. Parang tayo pala yung naging model pa no, ng international justice system. Attorney, kliyente mo si Efren Murillo, it's an incredible case of survival. So Auckland Tokhang lived to tell his tale. Paano mo ina-explain sa kanya to? Ano yung meaning ng appearance na to? Sinasabi namin na this is the first step. So, binibigyan din namin ng linaw na may mahaba-haba pang proseso. Kaya first step lang to kasi magkakaroon pa ng confirmation of charges. At hopefully, ma-confirm ang charges. Matutuloy nga sa isang trial talaga, outright trial. Ano? Pero siguro kagandaan dito sa na-file po ng Office of the Prosecutor is that focus po siya sa crimes against humanity for murder. So, ibig sabihin po, baka mabilis-bilis po ito kasi talagang dun pumuntirya lang sa crimes against humanity for murder. Attorney Andres, anong mangyayari mamaya? Yung mga judges lang ba yung magsasalita o makakapagsalita ba si Rodrigo Duterte? Magsasalita yung judge. In fact, huwag kayong ma-surprise kung baka isa lang yung judge, ano? Kasi that's provided for under the Rome Statute and the Rules on Procedure and Evidence. Ano? Kasi ito po yung initial appearance kung saan, confirm nga, siya yung taong yun, alam niya yung charges sa kanya, alam niya yung rights niya under the Rome Statute, at kung mayroon man siyang gustong i-invoke na right, ay pwede niyang i-invoke. Kaya at sa ICC practice talaga, it's really counsel po of the defense yung nagsasalita. Hindi, very rare po na magsalita po yung suspect po. At ginagamit ko po yung technical term, ano, kasi suspect for now, pero kung ma-confirm na yung charges, which is still pa siya, ahead pa siya, doon na po, tawagin na po siyang defendant. Alam naman natin si Duterte, madaldal yan, no? He wants to make a lot of bold statements. Unrestrained ba yung time niya mamaya? Will this be reminiscent of Milosevic in trial na bold din yung mga sinasabi, character din siya sa trial? Will we see the Duterte that we know? Nako, hindi niya po magagawa yan kasi minuto lang po ito hindi po 2 oras. Minuto lang po ito at counsel lang talaga magsasalita primarily. At alam mo, talagang naka-structure talaga yung ICC na one will feel the majesty of the law. Kaya hindi niya po magagawa yung performative politics na ginagawa niya po sa mga Senate at Quadcom hearings po. Magpo-force kaya siyang magsuot ng suit? Alam natin ayaw niya ng suit, diba? Gusto niya laging nakabarong. May dress code ba yung ICC? Alam mo, may leeway naman yung suspect kung anong gusto niyang isuot. Basta po may suot lang po siya. Pwede naman po, gusto niya barong, sige, magbarong siya. Walang problema yan. Let's reflect on this moment na when you first filed yung writ of amparo nila Efren, when you filed the petition ng San Andres Bukid, did you ever think na makakarating tayo sa ganitong moment? Alam mo, ang hirap yan na isipin Talagang ang mirakulong pagtingin ng aming mga clients sa nangyari, Kasi they were so powerful. Rodrigo Duterte was so powerful that in fact he infected the whole institutions of Philippine democracy, Kaya talagang although they're still hoping, they're still praying po at talagang para sa mga
kaanak po ng mga biktima na kliyente po namin, they see this really as a miracle from God. How are you, aside from Efren, and Efren included, how are you preparing them? Meron na ba silang intimidation na nakukuha sa communities nila? May threats ba sa kanila ngayon? Alam mo, constant naman yun, yan, ano? At in fact, minsan may pupunta-punta sa kanila, minsan may kuha-kuha ng mga dokumento nila na hindi naman nila gustong kunin. So talagang it's a constant overhanging na situation, ano? Kaya talagang we're always coordinating sa aming mga clients na i-report sa amin kung meron mang something unusual, ano, para magkaroon po tayo ng remedy under the law. Attorney Andres, what do you think you would feel later pag nakita mo na, kasi we didn't see him when he was arrested except from the videos, pero mamaya makikita mo siya in person, what do you think you'd feel? I think what I will feel is a sense of relief that indeed, no matter how powerful he is, and not just him, but his family, there can still be a semblance of justice. There can still be this first step towards justice. So, yun naman ang na-feel ko every time magkakaroon ng arraignment, ano, ng mga powerful personalities, lalo na in Philippine politics. Ano? Kasi naging private prosecutor din tayo sa mga kagumal-dumal na mga massacre dati. So yun po ang aking mafe-feel mamaya, relief and even thankfulness to God na nangyayari po ito ngayon. Alright, thank you so much. That was Attorney Gilbert Andres from the Center for International Law mula mismo sa The Hague. Thank you so much, sir. Maraming salamat. Maraming salamat, Lian, at mabuhay po tayong lahat.